Bukod sa mga pananim, hindi sinanto ng Bagyong Goring ang isang tulay sa Cagayan. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Mel, sa paghupa ng baha sa malaking probinsya ng Cagayan ay nakita itong ang epekto ng pananalasa ng Bagyong Goring. Ang mga magsasaka pilit na isinasalba ang mga inaning produkto na nalubog sa baha. Kasunod ng ilang araw na pag-ulan, tumambad sa mga taga Sulana, Cagayan ang pinsalang iniwan ng Bagyong Goring. Kabilang dyan ang nasirang tulay sa barangay Carilukod, napahirap sa mga dumadaang motorista. Nananatili ring malakas ang ragasan ng tubig. Nawas out yung dulo sa banderon. Oo, kasi Dahil dun sa sa tubig. ragasa. Rumagasa malakas Hanggang doon sa may mga bahay doon. Noong isang araw, pupunta kami, nawas out na yan. Tinabunan ng lupa ang nasirang bahagi ng tulay para may madaanan ang mga motorista. Sa barangay Kalilawan, pilit namang isinasalba ng ilang magsasaka ang mga aning palay na nalubog sa baha. Posible raw kasing mabulok ang mga ani kung hindi ito matuyo sa lalong madaling panahon. 2 hektarya, hindi pa ma-repair. Pina-repair namin kapon, tatapon naman, basa. Okay, Dapat matuyo yung kwan niya, dayamin niya, para may makuha. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang clearing operations sa mga lugar na nakapagtala ng pagguho ng lupa. Gaya ng nangyaring landslide sa barangay Patagilig, Peña Blanca, Cagayan. Nagsagawa rin ng flushing para maalis ang makapal na putik. Ayon sa PDRRMO, may mga naitala ring landslide sa mga bayan ng Rizal, Gataran at Pamplona. Wala namang nasaktan sa nangyaring mga landslide. Saturated na yung mga soil natin kasi sunod na ilang araw din ang pag-uulan, moderate to heavy rains, no? Kaya because of desaturation, bumaba yung mga nagkaroon tayo ng soil erosion. Possible na rin daw ang maraming kalsada at tulay na binaha. Lahat ng waterways natin ay receding na, pababa na lahat ng mga tubig. That became his basis on lifting the suspension of the classes. Pero nananatiling suspindido ang klase sa lahat ng antas ng Apari, Bugay at Claveria dahil sa mga nasirang silid-aralan. Mel, nagpapatuloy itong restoration ng Cageco sa mga lugar dito sa probinsya ng Cagayan na wala pa ring supply ng kuryente. At dahil maghapon na magandang panahon dito sa probinsya, malaking porsyento ng mga pamilyang inilika sa mga evacuation center ang nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng DSWD ng relief packs sa mga apektadong residente. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.